Proyekto Helmo. Subalit point of view na po ni Papa ang gagamitin ko dito para mas lalong maintindihan ng ating mga giliw na tagapakinig. Subalit ito na nga. Simulan na natin to. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jude. Palayaw ko po ito, Sir Seth. Ang kwento na ito ay nangyari noong kabinataan ko na naging usap-usapan nga sa lugar namin. May isang pamilya noon na nakatira sa liblib na lugar. Dahil nga sa liblib, expected mo talaga na malayo ang mga kapitbahay mo. Lalong-lalo na mga pamilihan na tigit sa lahat, ang paaralan. Ang mag-asawa na ito ay merong 3 anak na puro lalaki noon. Hindi ko alam kung ilang taon na po ang mga ito. Sabihin na lamang natin na hindi tataas sa 15 ang edad ng mga ito. Gawa nga ng malayo ang bahay nila sa paaralan ay hinahatid at sinusundo sila ng kanilang mga magulang papunta at papasok. Siyempre, medyo hindi din naman ganun kakatandaan ng mga ito. At talagang sobrang liblib kasi yung lugar. Kaya kailangan mo talaga ng may makakasama papasok doon. Isang araw, uwian na ng 3 bata noon at hinihintay na lamang nila ang susundo sa kanila sa paaralan, pero halos dumilim na ang paligid ay wala ni isang dumating sa magulang nila para sunduin sila. Nakapagtataka, di ba? Tsaka ganun kahirap yung mga panahon na yun, gawa ng wala ka namang cellphone na pan-text kung ano nang nangyari sa mga magulang o kung bakit wala pa ang mga ito. Gawa ng halos padilim na noon, nagdesisyon ang panganay na uuwi na lamang sila dahil baka naman may dahilan kung bakit hindi sila nasundo. At kung susunduin man sila ay paniguradong makakasalubong nila ito sa daan, di ba? Dahil nga sa gabi na, liwanag na lamang ng buwan ang nagsilbi nilang ilaw para makita ang dadaanan. Noong mga panahon din kasi na yun ay minsan liwanag lang talaga ng buwan, sapat na para makita ang dinadaanan mo. Alam na alam yan ng mga lumaki sa probinsya, lalo na yung mga naabutan yung panahong walang mga poste ng ilaw sa kalsada. Dahil sa medyo may kalayuan ito, inabot sila ng 1 oras sa paglalakad. Nang nasa kalagitnaan na sila ng paglalakad nila meron umano silang nakasalubong na isang matandang babae. Yung pagiging matanda nito, sakto lang. Yung hindi masyado na masasabi mong uugod-ugod. Basta matanda lang. Na sa tansya nila ay nasa late 40s na pataas ang edad. Bigla itong nagsalita ng, "Mga iho, bakit naglalakad kayo sa ganitong oras ng gabi? Napakadelikado para sa inyo ang naglalakad. Lalo pat mga bata pa kayo." Sumagot naman itong panganay na, ay nga, walang sumundo sa kanila. Kaya umuwi na lamang sila kahit gabi na. Tumango-tango na lamang itong babae na ito. At muli ay nagsalita ulit ito ng, "Nako, hali kayo. Sumama kayo sa akin sa bahay. Doon na lamang kayo magpalipas ng gabi dahil baka kung anong mangyari sa inyo. Bukas na bukas ay ihahatid ko kayo sa bahay ninyo, ha?" Tumanggi itong panganay at sinabing uuwi na lamang daw sila at baka hinihintay sila ng magulang nila noon. At baka mag-alala ang mga ito kung hindi sila makakauwi. Pero Sir Seth, namimilit daw talaga itong babae na ito na tumuloy na nga muna sa bahay niya. Gabing-gabi na nga daw kasi. Tanggi din ng tanggi itong panganay na ito. Hanggang sa sinabi na lamang ng babae na ito na pakakainin niya na lamang muna ang mga ito. Nag-iihaw siya ng manok para sa kanila pero
Muli ay tumanggi itong panganay ulit. At itong babae na ito ay pilit ng pilit hanggang sa... Alam mo na, Sir Seth. Siyempre mga bata yon. Pumayag na lamang sila noon. Sa madaling salita, naglakad sila taliwas doon sa kalsadang dapat nilang daanan pa uwi. Hanggang sa maya-maya pa ay narating na nila ang bahay ng babae na ito. Napaka-weirdo umano ng bahay nito kasi gawa umano ito sa kahoy pero yung tipong napakataas nito na para bang bahay sa mga dagat o malapit sa ilog. Pangdepensa kung sakaling tataas ang tubig. Ganun na ganon kung nakakita na kayo ng ganong klaseng bahay. Siyempre, magtataka ka gawa ng tuyot naman yung lupa. Wala namang ilog na posibleng umabot sa bahay na yon. Nasa gitna pa nga ito ng kakahuyan, kagaya ng kabahayan ng magkakapatid na ito. Bukod pa dito, may malaking bintana din daw ang bahay na ito. Isang bintana lamang daw sa likod ng bahay. At ayun na nga, Sir Seth. Gaya ng pinangako ng babae ay nag-ihaw nga ng manok ito. At yun yung ulam nila sa gabing yon. Masarap umano yung pagkakaluto. At pagkatapos ng kumain ay tila ba nakalimutan na ng magkapatid na dapat ay uuwi sila pagkatapos nilang kumain. Pinatulog kasi sila ng babae na ito. Tapos ayon sa panganay, nasa baba lamang umano yung babae. Ewan ba nila kung anong ginagawa pero ay na nga, Sir Seth. Nakatulog ang dalawang nakababatang kapatid nito pero ang panganay ay hindi man lamang nakaramdam ng antok. Dahil siguro nanibago ito sa lugar at sa ibang bahay pa sila kaya umabot na lamang ang hating gabi ay hindi man lamang ito dinalaw ng antok. Maya-maya pa, Sir Seth, nakarinig ito ng mga boses na papalapit sa bahay na yon. Napakaraming boses ito. Halos lumiwanag umano ang labas ng bahay. Nagtaka itong panganay kung ano ba ang meron kaya sumilip ito sa maliit na siwang ng dingding ng bahay na yon. Nakita niya nga na maraming tao ang unti-unting dumadating. Ang dahilan ng pagliwanag ay may bitbit itong mga gasera. Binalot ng kuryosidad ang panganay at inalam pa kung ano ba ang gagawin ng mga ito doon. Gabing-gabi na, di ba? Sa pagsilip niya, nakita niya na may iniinit na tubig sa malaking kawa ang mga ito. At doon ay nakaramdam siya ng pagdududa. Nang kumukulo at siguradong umuusok na sa init ang tubig na ito, ang babaeng nagpatuloy sa kanila. Biglang nagsalita ng, "Sige na, kunin niyo na ang 3 baboy sa taas. Kitilan niyo na ng buhay at na makapagsimula na tayo." Siyempre magtataka ka, Sir Seth. Sinong 3 baboy ang tinutukoy nun? Wala namang ibang hayop sa loob o sa taas ng bahay kung nasaan sila. Sa madaling salita ay 3 lamang sila ang naroroon. 3 tao, humihinga, buhay na buhay. Nang marinig ito ng panganay, kinutuban na ito. Nilapitan niya ang 2 niyang kapatid at ginising ang mga ito dahil tataka sila. Pero sa hindi malamang dahilan ay hindi magising-gising ang 2 ito. Umabot na sa puntong maiyak-iyak na itong panganay. Sinampal, kinurot, pinaghihila niya ang mga kapatid niya pero tanging ungol lamang ang narinig niya sa mga ito. Hindi talaga magising-gising. Hanggang sa maramdaman niya na lamang na meron nang umaakit sa bahay. At kahit labag sa kalooban na iwan ang mga kapatid, kinakailangan niyang iligtas ang sarili.
Umakyat siya sa bintana at sa labas ng bintana na ito ay may malaking puno ng malunggay. Umakyat siya sa malunggay pero hindi po siya bumaba. Ang ginawa niya ay inakyat pa ang taas na malunggay na ito hanggang sa maabot niya ang bubong ng bahay. At doon, dahil nga malambot na gawa sa kugon ng bubong ng bahay na ito ay doon siya nagtago. Sa mga taga-probinsya dyan na kugon ng bubong ng bahay, alam po natin kung paano ito ginagawa at kung ano ang mukha nito kaya, yun nga, ito yung masasabi nating perpektong lugar para pagtaguan niya. Tiniklop niya sa katawan niya ang isang bahagi ng kugon na nakatali nun para hindi siya makita. At mula sa kinaroroonan niya ay kitang-kita niya ang dalawang kapatid niya na himbing sa pagkakatulog nun. Walang ano-ano ay pumasok ang tatlong kalalakihan na may dalang patalim. Pero syempre nagtaka ang mga ito kung bakit dalawa lamang ang naroroon. Nagsimula nang maghanap ang mga ito sa isang nawawala. Pero sa awa ng Panginoon ay hindi po talaga nila makita ang panganay kaya parang tinuloy na nga nila ang ginagawa nun. Pasintabi po sa mga nakikinig, lalo na sa mga may kasamang bata ngayon. Kitang-kita ng panganay na ginilitan sa leeg ang dalawa niyang kapatid nun. Pinutol ng mga ito ang braso, kamay, paa at ulo ng mga kapatid niya. Halos mahimatay sa sobrang takot, kaba at awa ang panganay pero tinakpan niya na lamang ng mga palad niya ang bunganga niya para hindi makalikha ng anumang ingay. Sobrang nakakaawa talaga, Sirsat, ang nangyari sa mga kapatid niya. Sinisi niya ang sarili niya kung bakit pumayag siyang sumama sa babaeng nagpakita ng kabaitan sa kanila pero sa loob pala nito ay isang balat kayo lamang pala. Yung kamay at ulo at ibang bahagi ng pinutol nila, pinasok nila ito sa isang malaking baol. Para itong balde pero kakaibang mukha nito. Isipin na lamang nating isa itong malaking balde na may takip. Tinago nila ito doon sa loob ng bahay. Inihaw na nila na parang baboy ang mga kapatid ng panganay na ito. Yung mga natirang parte ay inilabas nila kumbaga. Parang piyesta na nagsalo-salo ang mga ito doon. Halos matroma umano yung panganay pero hanggang sa umaga, hindi pa rin ito lumabas sa may bubungan. Tiniis niya ang hirap ng pagtatago doon. Hanggang sa magliwanag na ay napansin nga ng panganay na may mga taong dumadating sa bahay na ito. Namukaan niya ang mga ito. Iba dito ay mga pulis dahil naka-uniforme ang mga ito. Nagmistulang may handaan ang bahay na yun, Sir Seth. At nang marami nang ang tao ang kumukuha ng pagkain at aakmang susubo na, saka pa bumaba ang panganay at pinigilan ng mga ito sabay sabing, karne ng tao ang kinakain nila. Karne ng mismong mga kapatid niya. Nagtinginan ang mga taong nakarinig pero ang iba ay hindi naniniwala sa panganay na ito. Ang isang pulis ay tinanong siya kung may patunay ba siya na karne ng tao ang inihanda kaya agad na tumango itong panganay. Umakyat sa taas ng bahay. Kinuha ang isang malaking baol. Tinawag niya ang mga tao at pinakita ang laman ng baol na ito. Doon ay napatunayan niya na totoo ang sinasabi niya at agad-agad na pinagpoposasan ng mga taong nandoon sa bahay at ang babaeng minsan nang nagpakita ng kabaitan sa kanila. Nakumpirma nga na aswang ang mga ito at ang akala pa ng mga bisita ay meron lamang nahandaan sa lugar dahil sa birthday umano ng babaeng may-ari ng bahay. Hanggang dito na lang ang kwento na ito
dahil hindi na namin alam kung ano pa ang sumunod na nangyari. Pero para sa ating lahat, lalo na sa mga kabataan na naway magsilbi itong aral na huwag basta-basta maniniwala sa tamis ng dila ng tao, lalo pat hindi natin ito lubos na kilala. Mag-iingat tayo sa mga nakakausap natin at naway nagbigay ito ng konting aral para sa mga anak at mga magulang.